Hello guys, magandang buhay. Magluluto tayo ngayon ng binignit or bilo-bilo. Ito yung ating rice flour na gagamitin. Bali 3 cups ngayong ating gagamitin. So lalagyan natin siya ng tubig. Habang nilalagyan ko ng tubig, hinahalo ko. Kaya naman guys, ito nahihilo naman ako sa paghahalo. Dahil maliit nga yung bowl na napili kong gamitin, kaya ito naman naghihirap ako dito sa paghahalo. Kaya dagdag na lang ako ng dagdag ng tubig. Ngayon, hindi ko alam kung gaano karaming tubig ang kailangan nito dahil first time ko nga guys kung paano gumawa. Dahil ito naman ay pinaluto lang sa akin. Kung kaya sisimulan natin yung pagbibilog ng binignit. Ganito. Sa umpisa, hindi natin tantiya kung gaano kalaki. Kaya medyo napalaki nga yung unang gawa kong bilog. Kung sa simula nahirapan tayo, ngayon ito sunod-sunod naman, mabilis na. Sa umpisa lang naman mahirap gawin. Pero kapag nasanay ka na, hindi na pala ganun kahirap gawin ng pagbilog. Mabilis na lang. Ito guys, yung gata. Coconut milk powder ang gagamitin natin, walang iba. Dahil tinodo natin yung 1 box of coconut milk powder, magdagdag tayo ng 1 cup of water. So, warm water lang yung ilagay natin guys, saka natin siya tutunawin. Pero mas maganda pala, ang ilalagay natin sa ating coconut milk powder ay hot water para matunaw siyang mabuti. Hindi katulad nitong warm water. Kaya dito guys, nagdagdag pa ako ng 1 cup of hot water, saka pa natunaw siyang mabuti yung pagkakatunaw ko ng ganito ng coconut milk. So ganito guys, eto na nga yung ating nabilog na bilo-bilo. Dahil sa kagustuhan nga natin makatikim o makakain ng bilo-bilo, nagpabili ako sa driver ng 1 pirasong gabi. Dahil meron pa naman ako natira na 3 pirasong kamote, so gabi na lang yung pinabili ko. Alam niyo guys kung magkano 1 piraso ng gabi? 10 real sa pera dito. Kung sa pera natin sa Pilipinas, 150 na yan. Pero hindi bali, importante, masunod natin yung gusto natin kainin, di ba? Sinasamantala ko yung pagkakataon na wala yung aming amo. Ito nga guys, yung kamote na aking ginayan. Ganito karami. Dito sa kaldero, nagpakulo na tayo ng tubig. Kaya ilalagay muna natin, una natin lulutuin yung ating gabi. Lulutuin natin siya ng half cook. Dahil kakaunti yung ating gata, para hindi tayo kulangin. Hindi na baling maraming sabaw, basta magsakto yung ating gata na ilalagay. Kaya pakukuluan muna natin siya dyan mabuti. Half cook lang natin lulutuin. Dahil malapit na maluto yung ating gabi, isunod natin ilagay yung ating binilog na rice flour. So ganito, wag natin ilagay lahat sa isang side. Paghiwa-hiwalayin natin para hindi siya magdikit-dikit pag naluto. Ganito siya guys, isa-isa lang natin isisilid. Tapos pag nailagay na natin lahat, saka natin siya hahaluin ng bahagya. Kung kaya nga natapos na natin ilagay yung ating binilog na rice flour, so ganito, bahagya natin siyang hahaluin para hindi siya nagdidikit-dikit sa loob. Hayaan lang natin siyang kumulong mabuti. Then ilagay natin yung kalahati ng ating coconut milk na tinunaw ito. Tapos yung kalahati mamaya natin ilalagay. Ganito lang pala kasimple ang magluto ng binignit. Wala tayong flavors na inilagay or pandan flavor, langka flavor, dahil wala naman tayong mga ganun guys. Ito medyo malambot na nga yung ating gabi, kaya ilagay naman natin ang ating ginayat na kamote. Ang ganda ng kulay ng kamote guys, kaya lang mabilis lang siya maluto. So lulutuin lang natin siya ng mga 15 minutes. Ayaw ko din sa sobrang lambot ng kamote at ng gabi, mga lalabs, dahil hindi naman masarap siya pag nasobrahan din ng luto. Then mikos-mikos lang natin haluin at malapit na po siya maluto. Ngayon ko nga lang guys ilalagay yung ating sugar, 1 cup sugar, pero mas maganda kung mayroon kayong brown sugar. And then magdagdag na lang kayo kung gaano
karaming asukal ang gusto nyo, kung sobrang tamis or kulang sa tamis, dahil ako ayaw sobrang tamis. Di baling magdagdag tayo, wag lang sumobra tayo sa sobrang tamis ng ating nilagay. Munti ko na nga guys makalimutan yung ikalawang gata. Ayan, ngayon lang natin nilagay. Pero malapit na rin naman siya maluto, kaya tama lang yan ito. Konting kulo-kulo lang, tama na, luto na siya. Malambot na yung kamote natin, luto na yung ating rice flour and gabi. Ayan guys, nakapagluto na tayo. Ayan na. Bilo-bilo. Bilo-bilo na wala man lamang flavor. Ayan na. Luto na siya. Diba? Para-paraan lang. Ayan guys, ataduhin naman natin. Dahil doon sa may-ari nitong ating rice flour. Ilan piraso lang pala ito. Kailangan natin bilangin kasi hindi natin alam kung magkakasya. 2, 4, 6, 8. Dahil marami nga yun sa kapitbahay natin, so mas dadamihan natin yung ating ibibigay sa kanila. Dahil kami dito, dahil walaan din naman kaming kakain. So, mas gusto ko dito guys, pag naluto itong aking binignit, mas gusto ko dyan yung malamig na, yung nabukasan na. Kaya magtitira ako dito ng kahit sabaw lang at kamote. Yun lang naman yung gusto ko dito sa luto na to. Kaya naman ito na ipagbukod natin sila. Dami ng sabaw eh. Natapos na nga natin i-prepare yung para sa ating kasama sa kapitbahay. Kaya ito mag-ahay naman ako ng para sa amin dalawa ng kasama ko. Kung kaya ano pa nga baga ang ating iniintay, chibogan na. Masarap kumain, lalo't ganito. Walang amo, walang magkokontrolo, walang magtatawag sa amin maya't maya habang kumakain ka. Nakakapag-relax at na-enjoy mo ang pagkain mo kapag walang maya't maya tumatawag sa iyo na hindi ka utusan lumabas ng karsada, may kukunin kang shipment. O, diba? O, kaya kain pa mo, busog pa mo mga katulong inday. Hanggang dito na lang muna ang ating video, at kung wala gusto nyo video nito, please like, share, and subscribe my channel. Thank you for watching. Bye bye. Ayan, chibogan na tayo. Para lang nasa bundok kami itong pagkain namin. Almusal o kaya naman hapunan. Minsan pinaltok na saging. Pinaltok na saging. Paano magbibigay yung kanila? Sabi ko, takboin niya doon sa pintuan. Inabot ko. Tapos diretso sa taas.